Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Welcome back sa inyong paboritong programa tuwing Sabado. Pasko na. Kaya mo yan sa DZRH. At magandang hapon po sa inyo lahat. Mainit na balita muna. At nako, meron na tayong nanalo. Nanalo sa second runner-up ng Miss International 2024 na naganap sa Egypt. Power of Beauty Award at Best in Swimsuit. Congratulations sa Mutya Pilipinas delegate na si Miss Alisa May Redondo. Wow! Galing! Yan na ang, kumbagay, siya na ang naging second runner-up sa kakaganap. Ilang oras pala nakalipas. At inihintay natin makapasok sa kanyang link mula sa airport sa Cairo, Egypt. Ang kasamaan natin na si Miss Cory Quirino para iulat ito. Pero mainit na yung binabalita natin ngayon na si Miss Alisa May Redondo ang siyang nagwagi bilang second runner-up sa Miss International 2024 sa Egypt. Nakamit din niya ang Power of Beauty Award at ang Best in Swimsuit. Congratulations! Yan na naman. Panibagong na namang Pilipina na nagwagi sa international scene dito sa mga beauty pageants ng Miss Intercontinental 2024 sa Egypt. Congratulations! Congratulations, Alisa! At alam ko, magkakaroon ng malaking selebrasyon sa pag-uwi dito sa Pilipinas. So, sa ating 4:12 ng hapon, ating ibabalita muna. Habang nasa Nueva Ecija naman si kasamang Emer Gingon, inaabangan natin yung kanyang signal at sasamahan tayo mamaya-maya ng konti. Itong si Emer Gingon sa Silverde Cares Medical Outreach dyan sa nagaganap sa Nueva Ecija. At si Cory Quirino naman sasamahan tayo mula sa airport sa Cairo, Egypt. Sa balita ng mula sa Department of Agrarian Reform na kinondong o pinatawad ng gobyerno ang mahigit or almost 1 billion pesos na mga utang ng mga farmers mula sa SOCSARGEN. Mahigit 939 million ng mga utang sa SOCSARGEN region ang ipinatawad ng gobyerno matapos na iutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Jr. ang pag-distribute ng 13,000 mahigit 13,527 certificates on donation with release of mortgages na naganap nitong December 5 sa Sarangani National Sports Center sa Alabel, Sarangani. Sinamahan siya ni DAR Secretary Conrad Estrella III, nag-issue ng certificates of condonation with release of mortgages sa mga 11,699 agrarian reform beneficiaries sa mahigit na agricultural lands na umaabot sa 21,000 hectares. Wow! Sa probinsya ng Sarangani. South Cotabato, dito banda sa may North Cotabato, tatlong area, Sarangani, South Cotabato, North Cotabato at Sultan Kudarat. Iniutos ni Pangulong Marcos na sa dami-daming taon na hindi inaasikaso ng gobyerno ang mga sitwasyon ng mga magsasaka sa pagbayad ng kanilang lupa. At naging priority ng kanyang administrasyon ang condonation of debts na nakuha mula sa agricultural lands. Ngayon, sabi ni Pangulong Marcos, ngayong araw na ito ay katuparan at pagpapawalang bisa ng inyong mga utang. At kami ay narito upang mamahagi ng CLOA, e-title at COCROM.
Ang pag-issue nito ay nasusunod sa Republic Act number 11953 or the New Agrarian Emancipation Act na napirmahan noong July 7, 2023. Itong act na ito ay tinanggal lahat ng loan, including tenant interest, penalty at surcharges na incur ng mga agrarian reform beneficiaries na inaward sa kanila noong Presidential Decree 27, Republic Act 6657, at RA 9700. Ang batas na ito ay nagko-cover ng 1.7 million hectares ng agriculture or agrarian reform land nationwide at mahigit 610,054 farmers na nagbe-benefit at debt-free na sa mga 57.65 billion agrarian arrears. Yan. 13,000 na mga 13,527 pa lang na certificates at 2,822 certificates na distributed sa 2,512 agrarian reform beneficiaries sa Sarangani at mahigit 5,127.45 hectares of land na ang total na na-cancel na loans ay 212,136,692. Sa North Cotabato, 3,270 certificates ang na-distribute sa 2,906 agrarian reform beneficiaries na covered ang lupa nito na 4,600 hectares of land. At ang na-condone dito ay 159 million pesos. Nag-distribute din si Pangulong Marcos ng certificates sa 4,856 certificates sa 3,800 agrarian reform beneficiaries sa South Cotabato na mahigit 7,000 hectares of land. Ang na-cancel naman dyan ay 447 million pesos. Sa Sultan Kudarat naman, 2,600 na mahigit na certificates na distribute sa 2,427 agrarian reform beneficiaries na nagko-cover na 4.3 hectares. Ang natanggal naman dyan o na wipe out na loans ay 117 million pesos. Si Rudy Mamdod na isa sa mga certificates ng certificate na condonation ay talagang nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Pangulong Marcos at Secretary Estrella dahil ito ay makakatulong sa pamilya niya at mabawasan ang financial burden. May 259,000 pa ito na utang sa kanilang lupa. Napakalaking bagay ayon kay Mr. Mamdod na mawala ito at mabigyan ng pagginhawa ang kanyang pamilya. Sa event na ito, si Pangulong Marcos ay nag-award din ng 1,251 land titles at 1,252 agrarian reform beneficiaries na mahigit 2,000 hectares ang nabigay sa Sarangani. Ang activity ito ay bahagi ng pinakamalaki o second highest condonation ng ARB debts. So far, ang highest condonation ay Cagayan Region. Ang natanggal po dyan ay 1,164 million na utang. Wow! Congratulations! Wow! Maraming salamat. Kaya, nandiyan na si kasama Emar. May mga kasama kang mga katropa. May mga kasama kang mga katropa dyan. Ha? Gumagalaw ang sasakyan nyo. Yes! Happy gandang hapon! Ayan, yan lang ang problema. Papugak-pugak. Papugak-pugak ang signal. Habang inaayos natin ang signal ni kasama Emer. Ayan. Nasa Nueva Ecija kasi. Yan. Okay. Okay, patigilin mo muna ng konti para yung mga bawal patek. pa-slow down mo muna, pa-slow down yan. So kayo ay nasa Nueva Ecija at Palayan City. Yan kasama sa Silverde Cares, no? Ilan na ang pasyente na tulungan natin? Kasama Emer. 300. At yung mga pasyente, mga ilang surgery ka, Doc Elvis? 60? Ayan. 35. Maraming na.
Na-surgery si Dr. Pagod na si Dr. Elvis at pumapayat na lalo. Lalo pumapayat. Ayan. Magandang hapon. Nako, mga bida pala kasama dyan. Nako ang bait naman ng pakain dito. Tiyak ako, isang sako na naman iuwi yung pagkain dyan mula sa Nueva Ecija. Nakikita ko si Mr. Louis D. At si Mr. Bong Fernando. Okay, habang gumagalaw ka dito, bago tayo mag-break, basahin ko lang ang pinaka-anunsyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation habang bumibiyay si kasamang Emer Gingon, kasama ng team ni Dr. Elvis Llerena. Bingo for a cause. Nako, pinaigting ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makaliko ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamalaang lokal na balak magsagawa ng fundraising activity. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang mga bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot ng PAGCOR. Maaari ding magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa package ng kanilang pipiliin. Ayaw pa yung kay Ocampo. Ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng maayon sa batas habang nag-aambag ng makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa community bingo program ng PAGCOR, tumawag kay Josie Donya sa 0917-843-0970 o kaya kay Louis Cabanyero sa 0927-320-6211. Magbe-break po ang programang Kaiman sa DCRH. Pagbalik natin, gagawin natin ni Emer ang Happy Healthy Iba habang Healthy Healthy Iba pa na habang hinintay natin si pasamang Cory Quirino. Samay po mga kaibigan. We'll be right back.